May isang gulay na akala ng karamihan ay simpleng-simpleng pagkain lang, pero sa likod nito, may mga bagay na hindi mo agad mapapansin sa unang tingin. At baka araw-araw mo itong kinakain nang hindi mo alam ang buong epekto nito sa katawan mo. Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung healthy ba ang saluyot o hindi. Mas lalalim tayo. Malalaman mo kung paano ito nakakaapekto sa digestion, sa katawan, at kung bakit may mga taong kailangang mag-ingat kahit natural pa ito. At sa dulo, may simpleng realization ka na pwedeng magbago ng buong paraan mo ng pagkain. Ang ordinaryong gulay na may extraordinary na kasaysayan. Sa Pilipinas, ang saluyot ay isa sa pinaka-basic na gulay. Makikita mo ito sa palengke, sa backyard, at sa mga lutong bahay ng mga pamilya. Hindi ito mahal, hindi ito sosyal, hindi ito hype, pero matagal na itong parte ng pagkain ng mga Pilipino. Sa mga probinsya, ginagamit ito hindi lang bilang ulam, kundi bilang bahagi ng araw-araw na buhay. May mga matatanda noon na naniniwala na ito ay nagbibigay ng lakas lalo na sa mahihirap na gawain sa bukid. Pero sa modern world, unti-unti nating nakalimutan kung bakit ba talaga ito naging mahalaga. Ang kakaibang texture na may dahilan. Kapag hinawakan mo ang saluyot, mapapansin mo agad ang lapot nito. Hindi ito normal na texture ng gulay. Ito ay dahil sa mucilage, isang natural plant compound. Ang compound na ito ang nagbibigay ng slippery at gelatin-like consistency. May mga nagsasabi na nakakatulong ito sa digestion dahil sa fiber content. Pero hindi ibig sabihin nito ay pare-pareho ang epekto sa lahat ng tao. Ang katawan ng bawat isa ay iba ang reaksyon. Nutrition na hindi mo inaasahan. Ang saluyot ay may bitamina A, C, calcium, iron, at fiber. Kaya sa nutritional standpoint, isa talaga itong dense vegetable. Nakakatulong ito sa immune system, mata, at buto. Pero mahalagang maintindihan ito. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa nutrients, kundi tungkol din sa balance, timing, at dami. Kahit gaano pa ka-healthy ang pagkain, kapag sobra, maaaring magdulot pa rin ito ng hindi magandang epekto. Ang hindi na pag-uusapang reaksyon ng katawan. May mga taong okay sa saluyot, pero may iba na nakakaranas ng kabag, bloating, o discomfort. Hindi ito rare, at hindi rin ito delikado sa lahat. Pero ito ay paalala na ang digestion ng bawat tao ay iba-iba. Ang isang pagkain na healthy sa isa ay pwedeng heavy sa iba. Kaya ang susi ay hindi extreme consumption, kundi awareness. Sino ang dapat mag-ingat? May ilang tao na kailangang maging mas mindful. Mga may sensitive stomach, mga may kidney-related issues, at mga may maintenance medications. Hindi ito automatic na bawal. Pero ito ay reminder na ang natural ay hindi laging zero risk. Ang katawan ay complex, at kailangan pa rin ng tamang kaalaman bago gawing daily habit ang kahit anong pagkain. Ang importansya ng tamang pagluto. Ang saluyot ay sensitibo sa cooking method. Kapag overcooked, nawawala ang ilang nutrients. Kapag undercooked, pwedeng mahirap tunawin ng ibang tao. Kaya ang ideal ay light cooking, sakto lang sa init at oras. Simple lang pero critical, dahil dito nakasalalay ang quality ng pagkain. Ang aral mula sa traditional lifestyle. Sa nakaraan, hindi komplikado ang pagkain. Walang labels, walang trending diets, pero may natural instinct ang mga tao. Kumain lang ng sapat, makinig sa katawan, at umiwas sa sobra. Dito nakasalalay ang kanilang simple ngunit stable na health lifestyle. Bakit ito muling sumisikat? Sa modern times, maraming tao ang bumabalik sa natural foods. Dahil sa processed food culture, stress, at fast lifestyle. Kaya ang mga gulay tulad ng saluyot ay muling napapansin. Hindi dahil bago ito, kundi dahil matagal na itong nandyan. At ngayon lang natin muling binibigyang halaga. Comparison insight. Kung ikukumpara sa ibang gulay, ang saluyot ay mas malapot at mas fiber-rich. Mas soft ito kaysa kangkong o pechay. Kaya iba rin ang epekto nito sa digestion. Hindi ito mas superior, hindi rin inferior. Iba lang talaga ang role nito sa katawan. At iyon ang madalas hindi naiintindihan ng tao. Real life scenario. Isipin mo ito.
Isang tao kumakain ng saluyot araw-araw dahil akala niya mas healthy ito. Pero after ilang linggo, napapansin niya na lagi siyang bloated. Hindi niya agad na-connect na ang dami at frequency ng pagkain ang dahilan. Hindi ang pagkain mismo. Minsan, hindi ang pagkain ang problema, kundi ang paraan ng paggamit dito. Final realization. Ang saluyot ay hindi kalaban. Hindi rin ito miracle food. Isa lang itong natural na gulay na may benepisyo kung ginagamit ng tama. Ang tunay na aral ay hindi tungkol sa isang pagkain, kundi tungkol sa buong relasyon mo sa pagkain. Balance, awareness, moderation. Sa huli, ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang gulay lang. Hindi sa isang superfood, kundi sa araw-araw na choices mo. At kung mas naiintindihan mo ang katawan mo, mas nagiging healthy ang buhay mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-like ka kung gusto mo pa ng ganitong klase ng health breakdown. At mag-comment ka kung makain ka ba ng saluyot o ngayon ka lang nagkaroon ng bagong perspective.